nasa naman. Kaya mga kabayan, ay naririnig na naman si Sir Boyet at may papakita na naman sa inyong masarap na luto. Aray amin tatanghalianin, tayo maggigisa ng puso ng saging at magpiprito tayo ng isdang matambakan, sariwan-sariwa. Sana panoorin ninyo hanggang dulo. Yan ha, mga kabayan, tayo nagpainit din ng ating non-stick wok pa na yan at tayo nagpiprito muna diyan ng liempo ng baboy. Gagawin natin pantopping sa ating palulutong hindi yan. At napakasarap din naman yung mga malulutong na mga gayang liempo sa ibabaw ng ating ginisang puso ng saging pagka ating inihayin, mga kabaya. Yan o. Yan ako nga di ating piniprito landi yan at yan ay ating gagawin toppings, mga kabayan. O tunay naman. Aring aming paglulutong aring pinapakita ko sa inyo. Kaya rin sa aming panananghalian laang. Yan ho. Kung natuwa lang ding video na ipakita sa inyo. Yan mga kabayan. Sana ipanoorin nyo hanggang dulo. Yan, ito naman ina-upload ko na rin dati yung mga pagluluto ng ganitong mga ginisang puso ng saging. Lalo nung panahon ng pandemic. Nako, napakalaki din ng views nakakatuwa. Kasarap din naman nga ng gulay na garne. Yung mga kabaya. Kaya nakakapagluto ng garne. Yan ha. Yung kumisay tawagin namin tinumes. Yan, hahanguin na natin itong ating pork limpong ito ang gagawin nating pantoppings. Parang sinatsaro natin ng karikate. Ayan. Kaya tayo mag-uumpisa na ng paggigisa ng ating puso ng saging. Siyempre, hindi mawawala itong ating bawang na ito. At tayo ay siyempre, parang ako gusto ko may malalambot-lambot din na bits ng pork. Yan ho, nag-diet pa rin tayo ng karikate. Yan ang ating ginagamit na pork limpong yan ay nahalbos ko na ho yan. Pagkakailangan ko, kukunin ko lang sa frigidaire. Lalo kung may mga igigisa. Ay ayos na ayos. Lagi tayo may nakahanda. Kasama na rin natin itong ating sibuyas na yan. Wala naman, kasimple lang naman ang ating pagluluto niyang ginisang puso ng saging. Bawang, sibuyas, yung mga taba-tabang gayang karne. Ay siya, ayos na. Ating papamintahan din. Madami-dami para mas mabangot, mas masarap. Siyempre, hindi rin pwede mawala itong ating toyong ito. Yan. Mga 2 kutsarang toyo, mga kabayan. Sisilbi natin paalat din ng karikate, pampaganda ng kulay. At lalong hindi pwede mawala itong ating pampalinamnam na itong oyster sauce. Yan, kahit hindi tayo magbitsin di yan. Nako, napakasarap naman yung oyster sauce Kaya ako hindi talaga nakakalimot gumamit. Ngayon, lalagay na natin itong ating puso ng saging. Yan ho, ginayat ni Kabayan Commander Mami Lisa. Yan ay ibabad na rin niya sa tubig na may karikit na asin, pero binalawan at tapos ipiniga bago natin isinahugdi yan sa ating paggigisa. Yan ho. Talaga sabi ko sa inyo, minus-minus din naman aring garing paggigisa ng puso ng saging. Bagaman medyo may kamahalan na rin ngayon yung mga gayang puso ng saging. At nung ginagamit na gayang mga puso ng saging ay yung puso ng saging na sabah. Yung saging na sabah. Yan no, sa English kung tawagin daw yan banana blossoms. Ayun. Di ba ka? Heart of banana. Para yung banana blossom yung bulaklak ng saging. Ewan kung basta ang tawag na yan tawag namin di puso ng saging. Yan ho, ating sasabawan. At may sabaw yung ating paggigisang yan. Papalambot din natin ng ayos itong ating puso ng saging yan. Hindi maganda yan pagka makuna. Siyempre, palalambutin din natin. At kiukulubin at nang sagay lumambaut. Pero ating bibisitahin at babalik baka naman yan ho. Lalagyan natin ng pampasarap lalo. Yan ho, yan may optional kung gusto niya maglagay para tumingkad yung lasa ng pork na ating inilagay diyan, karikate. Ayan ho. Simple-simple itong ganitong gigisa ng puso ng saging. Sana yung sinusundan nitong video, in-upload ko nung isang araw. Yung ating crispy pork, crispy pata. Sana napanood nyo na yung mga hindi pa nakakapanood. Sana panoorin yung mga kabayan. Pati yung iba pa natin mga videos. Lalagyan natin ng red cane vinegar. Yan ho, ang paboritong suka. Basta ako nagluto ng mga kailangan paggamitan ng suka. Ang ginagamit ko ay red cane vinegar. Yan ho, nung mabulakan ay ating hinalo at ating nilagyan ng karikit na asin, mga kulang-kulang kalahating kutsarita para makumpleto na natin ang alat niyang ating
ginisang puso ng saging na yan. Nag-aanyaya na sarap. Dinagdagan pa natin ng karikit na sabaw. Dahil yan ho, ilalagyan natin ng sutanghon o swatanghon kung tawagin namin din sa Batangas. Yan ho, suwatanghon. Napakasarap din mo sa mga gayang ginisang puso ng saging. Panalong panalo. Yan ang ho, ating binabad ng karikit sa tubig at ng madali lumambot iyan. Para hindi rin masyadong hip-hipin yung ating sabaw niyang ating ginisang puso ng saging. Maganda rin may sabaw-sabaw ng karit, hindi naman yung igang-iga para may naiihapla sa kanin. Sabi ko sa inyo, mga kabayan, alam ko na mga paborito nyo din, ring-garing gulay na ginisang puso ng saging. Ganyan ako kasimple yung aking sistema ng pagluluto niyan. Minsan, pagka may available na mga daing na puset, ako'y nagpiprito, aking ginugupit-gupit ng maninipes, makikitid, tas aking pinalulutong at sinasahog ko dati. Ngayon, ito yung ating patambaka. Ayan ho. Hindi gala sa pamilya din yata ng galunggong yun. Nag-apoy na. Pamilya din yata ng galunggong yun. Kaya tinawag ng matambaka. Di mulagang-mulagang. Kaya sarap din naman yan. Pagkasariwa. Minsan nga ginawa ko na rin sashimi iyan. Mga kabayan. Papanood ko ng mga Japanese cooking. Ayan, mga Japanese cooking nga show sa YouTube. Pati yung mga gayang matambaka pala ginagawang sashimi. Ayan. Masarap din naman nga pag sariwa-sariwa. Ditong ating ipang-uulam naman kasagpi ng ating ginisang puso ng saging, yung isdang matambakang iya. Kaya nakapangain na ng gayaan. Subukan nyo din ha. At yan naman medyo mura-mura din naman ng kaunti minsan. Kaysa sa mga galunggong, kaysa sa mga tulingan. So ating ipiprito lang ng papagayaan. Lalong masarap kung mayroon tayo sinaing niya. Pero wala na tayong oras. At siyempre, oras na ng pananghalian. Yan ho. Yaw ng ating suwatanghon. Ayos na. May inilambot na. May carry over cooking pa ho yan mga kabayan. Kaya maya-maya ng karikiti ating papatay ng apoy niyan. At hindi rin naman maganda pagkalubsak. Yan ho. Pinatay na natin ang apoy. Aangangin na lang natin ng konti. At ngayon, lalagay na natin din sa ating mangkok na ito. Ating lalagayang iyan. Ngayon, mapahaplas na sa hapag ng lantakan. Ito na. Mga kabayan, sabi ko sa inyo, sarap-sarap. At ito na, yung ating pinalutong kaninang liempo. Ginagawa natin toppings. Sauce marasipoy tawari. Napakasarap naman yan. Mga kabayan. Sana makapagluto rin kayo niyan. Sa isang araw, kahit bukas agad. Bibili lang sa palengke niya. Kung kayo may mga tanim na puno ng saging sa likod bahay, di ayos lalo. Kita nyo ba gaya? Mga kabayan, nag-aayaya, sarap. Naman. Pagkagarang yung lalantakan, tabis ako kayo mapapa-only rice din kang gagawin. Kasarap din naman nga ng gayang gulay. Mga kabayan. Tapos siya may malutong-lutong na gayang toppings at itong ating tinaritong matambaka. Di kayo panalo-panalo ang ating tanghalian. Mga kabayan, sino kang kukontra diyan? Ewan ko naman kung may makakontra diyan. Sauce marasipaw pagkakasarap nito. Yan nga, ating lalanta na. Tunay. Nakakapaglaway. Mga kabayan, sana naibigan nyo itong ating video ito. Pinakita ko sa inyo ngayon. Sana nga sabi ko sa inyo yung mga una ko mga na-upload na video at mga datihan pa mga videos na hindi nyo napapanood. Sana bisitahin nyo sa ating YouTube channel na itong Sir Boy at Melo, mga kabayan. Marami ho kayong mapapanood. May mga gusto kayong lutuin, gusto ninyong gayahin, puntahan nyo lang dito sa ating YouTube channel na ito. I-type nyo lamang yung pangalan ng lulutuin ninyo / Sir Boy at Melo. Lalabas na ho at mapapanood ninyo. May guide kaya masusundan niya. Ito ng mga ating pagluluto. Subaybayan nyo lang kung anong ating ginagawa. Talagang halos magiging pareho ang lasa ng ating mga niluto, mga kabayan. Yan ho, mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panunood. Lantak na kayo. Ito na sauce marasipaw tawarin. Pagkagaran naman. Tunay namang nakakapaglaway. Yan po mga kabayan. Sana naibigay itong video kita. Bakit nyo pa rin ang ating mga susunod na videos. Mabuhay po tayong lahat mga kabayan. God bless!